Guys, napanood nyo ba to? Trending ngayon to Panoorin natin yung video niya. Hey there, this one is for teachers, whether you're teaching in Nurso, Silliman University, St. Paul University, Foundation University, wherever, high school, elementary, especially college. Let's teach our students the proper way of addressing people, especially strangers. Kaniha, let's normalize what is correct and what is proper. Dili basta-basta maggamit og mga addresses na wala naman yan sa libro. It's not acceptable socially, maybe only in the Philippines. So atong tudluan atong estudyante, let's teach them the proper way of addressing, especially to strangers. Now this happened to me yesterday na this boy nga siguro he could be first year college or second year college. As a gym to, he wanted to use something probably that I was sitting on or what, and he said, "Nay, nay, nay." And that I look, asa na iyang gi-address og nanay, nay, what, nanay, pwede, he said, pwede akong gamito ni. So I looked at him and I said, "Pwede, ma'am. I'm not your nanay, di man tikaw anak." So anak ba kay, although you're saying, you will be telling me, I'm sure nga that's a sign of address for you, but not all people want that kind of address. Nanay, never, not even my children call me nanay. Huwag naman masyadong assuming. So I think the teachers are to be blamed. Do not normalize that. No, tudluin sila nga, no matter what the station of the person, whether naa siya title or what, and you're not sure whether married or unsa ba siya, engineer, attorney, sir is the safest, or ma'am. Kana ra good, sir or ma'am. Ayaw na ng mga te, asa gud mo gikan, ana. During our time, estudyante, may elementary, high school, we never use those addresses. Wala man na sa libro. Ato ta sa kuan katong acceptable, universally acceptable. Ayaw ng mga kuan nga dili, it's not nice to hear. For you probably, pero sa a lot of people doesn't sound nice. Magnanay-nanay mo anang wala mo nakaidla. Maulaw pud mo. Not even my children call me nanay. Nanay siya, so I said, pwede, kanina siya, nay, pwede, like this, like that. Tempo ko, pwede, ma'am. Nganong gananay ka, di man tikaw anak. Oh, you see? So, teachers to do in ang atong mga estudyante ka, it's just because they don't know. O I do not know, unsa nang gipakuan nila sa eskwelahan man unta na. Unsa ba nang eskwelahan. Okay, so that's all for today. Bye for now. Bagong issue na naman. So, issue. Ang dami ng problema sa mundo. Hindi na nga ako nakaget over sa kay Maris Racal. Ito na naman si nanay. Si nanay Glenda. Ay, sorry naman. Si ma'am Glenda naglabas ng hinanaing sama ng loob sa social media. Si ma'am Glenda is particularly taga Negros po siya. Maybe taga Dumaguete siya or something near in Dumaguete. Kasi naglabas siya ng sama ng loob na tinawag siyang nanay ng isang estudyante ata, first year college. I don't know kung babae o lalaki, pero it happens sa isang gym ata. Baka nagji-gym ito si madam. And then tinawag siyang nanay. So naglabas siya ng hinanakit at pinatamaan niya ang mga teachers. Kasi accountable daw ng teachers yun, naturuan ang mga estudyante ng tamang asal, sa tamang paano mag-address ng identity ng tao. Naglabas talaga siya ng sama ng loob. So, my point is, may freedom of speech naman siya. Pero yung tatawagin siya ng nanay, hindi mo naman ikasama ng loob yan. Although, aminin natin, masaktan ka. Masaktan ka talaga. Kung hindi ka mukhang nanay na. Kasi ang tao hindi naman basta-basta tumatawag ng nanay yan o bata ka pa.
Di ba kahit nga yung mga bata pa, dala anak, hindi naman nanay ang tawag eh. Nag-refer kasi yan kung ano yung appearance mo. O di ba? Eh kung we're not getting younger anymore, tatanda tayo. So, it's not a big issue na tawagin kang nanay. Kasi sa Metro Manila, ate, kuya. Kahit nga bata ka pa, ate, kuya ang tawag dun eh. Eh, hindi naman big deal dun eh. Sign of respect pa rin yun, yung tinatawag kang nanay. Eh kung na-open ka dun, dapat pagsabihan mo directly yung bata. Kaysa magdadagdag ka sa social media na ganun, na pangit yung pag-approach ng bata sa'yo na tinawag kang nanay, whatsoever. And then, i-call out mo pa yung mga teachers from Silliman, Norso, Foundation, whatsoever, sa nag-aaral, ganun, mga teacher. Ibiblame mo yung teacher na tinawag kang nanay. Hindi naman yun, porque tinawag kang ng nanay, kasalanan na ng teachers yun. Kahit nga teacher, naka-uniform, tatawagin nga na ate, kuya, pwede nga lang eh. Sir, kuya, di ba? Di naman big deal yun. Ang dami ng problema sa mundo. Di ba? Ayan, lahat ng mga teachers from Negros Oriental, Dumaguete City, Silliman University, Norso University, Asian College University, Foundation University, STI, sa lahat ng universities sa Dumaguete City, not only in Dumaguete City. Ayan, kinall out kayo ni Ma'am Glenda. Naturuan daw yung mga estudyante nyo na mag-apply ng tamang asal. Asal ba tawag doon? Tamang pag-identify ng identity ba? Pero ma'am, para sa akin, karapat-rapat mo namang tawagin ng nanay din eh. Kasi at your appearance naman, nakita naman upon checking, may edad ka naman talaga, ma'am. Pero dapat sinabi mo kung ano yung gusto mong itawag sa'yo, ma'am, madam, donya, kaysa magdadakdak ka sa social media. 'Di ba? Ang sa for fame, for the views. Kung gusto mo i-call out, paninira po yan sa teachers eh. Kasi parang kalabasan yan, yung teacher walang ginagawa. Hindi naman accountability ng teacher yan sa mga action ng mga estudyante. Kasi kahit anong turo mo sa estudyante ngayon, iba na ngayon sa generation kay noon. So ikaw yung nakakatanda, ikaw mag-correct sa batang yun na tinawag kang nanay. Pero sa akin, walang mali siya po tawagin kang nanay. Kasi sign of respect yun. Although na-open ka kasi sa environment mo, hindi ka sanay siguro tinawag na nanay. Kasi tinawag ka mami, tita, ganon. Or madam, donya, whatsoever. Baka hindi ka nasanay. Dapat nung point na yun na tinawag kang nanay, kinorek mo yung bata. And then, hindi mo na kinul out yung teachers. Kasi nadadamay lahat ng teacher. Hindi lang dito sa lugar natin sa Negros. All teachers affected. Kasi kinul out mo eh. Hindi naman porket ganun yung tawag sa'yo, kasalanan ng teachers. Hindi yun. Kasi ngayong iba, kahit naka-uniform pa ng teachers, profession nila, minsan nga, kuya, sir, kuya, ate, lalo sa Maynila, ate, kahit manager ka pa. Sa mga mall, oo, ma'am, sir, never ka kasi I'm working in the department stores in Metro Manila, never kami magtawag ng ate, kuya, ano ganun, sir and ma'am lang talaga, sir, ma'am. Pero the point is, hindi naman ikakasama mo yun, tawagin kang nanay. Para sa akin lang ha. And then sinamay mo pa yung mga teacher. Enough is enough. Dapat pinagsabihan mo na lang yung estudyante na, oy, iho, huwag mo ko tawaging nanay kasi hindi kita anak. Tapos nagdadakdak ka sa social media. And then kinul out mo pa yung Negros Oriental State University, Norso, Silliman, lahat ng university, lahat ng teachers kinul out mo pa.
turuan. Yun lang. Kasi sa physical appearance mo kasi, ma'am, karapat-rapat ka naman talagang tawaging nanay. To be honest lang. Yun lang ang point ko.